Ma'am, number one pala to isa sa number one problem ng mga guro natin na lagi nila nasasabi sa inyo. Opo, kapag kami ay bumababa sa mga schools, nagsa-school visit kami, meron kaming dialogue with teachers at tinatanong namin sila kung ano yung positive and negative experiences nila sa paaralan. Isa sa mga negative nila ay yung kanilang experience with the GSIS. And of course, binuksan namin yung dialogue, monthly dialogue with the GSIS para mapaabot namin sa kanila kung ano yung mga sinasabi na problema at ano yung mga proposed solutions namin. Papasalamat kami sa GSIS dahil meron kaming 4 na nagawa, na na-finalize ngayon ang partnership namin with GSIS and the Department of Education. Unang-una, merong dedicated express lanes para sa mga teachers. Pangalawa, meron silang ini-explore na dedicated na button doon sa hotline para sa mga DepEd personnel. And then, merong mga special account officers na ang gagawin nila ay mag-address lang ng mga problema sa accounts ng mga DepEd personnel. At pang-apat ay yung commitment ng GSIS na merong yearly dialogue between GSIS and their counterparts doon sa region and division level ng Department of Education. Ma'am, on another matter, anong hopes ninyo doon and anong instruction nyo sa lahat ng mga teachers natin at lahat nasa field, ma'am? Sa matatag curriculum, we hope to address yung mga problems na nakita noon sa pag-aaral doon sa lumang K-10 na curriculum natin, nakaparte ng K-12 program natin. So ngayon, meron tayong pilot sa matatag curriculum and kung nakita ninyo lahat ng mga problema na sinabi ng mga local and international experts sa education, sinubukan natin i-address dito sa matatag curriculum. And meron tayong pilot ngayong taon na ito para makita natin kung ano yung mga problema sa implementation para sa susunod na taon, sa phased implementation natin ng matatag curriculum, konti na lang yung mga kailangan natin ng mga ayusin na mga gusot. Ma'am, gaano po katagal tatagal yung ating pilot run for the matatag curriculum? 1 school year po siya, ma'am, buong school year 2023 to 2024. And then ang phased implementation natin sa matatag curriculum will start sa school year 2024 to 2025. Aside po from the teachers, na pwede pong i-expect ng teachers Bago lang kami nag-announce sa kanila na yung hinihingi nila na totoong break during the end of school year ay naibigay na natin sa kanila. Kung makikita ninyo sa school year 2023 to 2024, meron tayong 30-day na break dyan na tulad ng iba pang mga government employees na kung tinatawag namin ay 15 na sick and 15 na VL. Sa ating mga teachers kasi wala silang ganyan. Kasi tuloy-tuloy yung trabaho nila. So meron lang silang service credits. So ang ginawa natin, binigay natin yung 30 days on top of their service credits. And then meron na tayong dinadraft din na guidelines with regard to administrative tasks ng ating mga teachers na isa din sa mga isa sa mga primary complaints ng ating mga teachers dahil ang nangyayari ay nakatutok na lang sila sa administrative tasks, hindi na nila nagagawa yung pagpaplano kung paano magturo at yung pagtuturo sa mga bata. Maraming salamat.